Hello class. Good day everyone. So this is the detailed procedure in making a time study. Okay, so itong procedure na ito is sinummarize no yung mga steps na dapat nating sundin sa paggawa ng time study. Doon kasi sa isa nating reference is napakadami pang ginagamit na form. So dito isa na lang, pinagsama na sa isang form. Okay? So, how to perform a time study? So, ito ay na-discuss na natin ito doon sa una nating lecture. Okay? Na-define na natin kung ano yung time study. Okay? Nalaman natin yan. Si Frederick W. Taylor, isa sa nag-pioneer. Okay? Siya nag-pioneer ng time study, no? Kasi nga, siya yung tinawag na father of scientific management. Okay? So, isa sa kanyang na-pioneer is itong time study. Okay? And the other discussions here ay nabanggit na yan dun sa ating lecture. So, dito na tayo sa sumunod. Dito binigyan tayo ng warning, no? So, kung kayo ay pupunta sa isang company or factory, kailangan ay sumunod kayo doon sa sa safety procedures. Yan mahalaga, no? Ng company na yon, no? Kung sakaling nakalagay na kailangan magsuot ng hard hat, okay, or magsuot ng face mask, okay, or gas mask. So, lahat ng mga safety procedures kailangan sundin ninyo. Okay, kasi pwede kayong mapahamak habang nagko-conduct ng study sa isang company. Okay? So, safety first tayo, ha? Safety first. Yan. Next is required materials. Time study form. So, yung isang form na nandito, yun lang yung gagamitin natin. Timing device. So, ito nasa cellphone nyo na yan. Ballpen or pencil. Ayan, kung sa company or organization na pupuntahan ninyo is merong ganyan. So, tingin nyo clipboard. Kung wala namang clipboard is kahit anong matigas na pwedeng pagsandalan ng ating form. Okay? So, gagawin nyo, piprint nyo na lang yung form dito. Ito, no? So, ito yung form. Ayan, i-print nyo na lang, no? So, paano ba ito pinifill upan? So, dito, explain yan step by step. So, dito, explain ko muna yung mga hindi naman napaliwanag dun sa baba. So, yung una dyan is yung study number. Okay? So, anong gagawin dito sa study number? Ayan. Kung pang ilang study yung nakonduct. Okay? Doon sa operation na yun. Halimbawa, study number 1. Okay? Operation. For example, ng operation is pen assembly. Okay? Nag-assemble ng pen. Okay? Pen assembly. Okay? Date. Kung anong date kayo mag-conduct or mag-observe. Halimbawa, May 7, 2024. Okay? Operator. So, kung anong pangalan ng operator. Halimbawa, Santos S. Yan. Ito naman page na ito. Kasi ano to pwede kasi maging more than one page. Okay? So, kung halimbawa, ito yung first page. Halimbawa, page 1 of kung ilan yung pages nito. Halimbawa, ang nakasampu kayong page. So, page 1 of 10. Okay, tapos yung next page, page 2 of 10. Ganun lang ilalagay. Observer, so, name nyo, no? Name nyo yan. Okay? Then, dito sa mga sumunod, explain na yan dito sa baba kung anong paano ito pipilapan. Okay? Punta tayo dito sa baba. So, ito yung procedure nya. Okay, so, kailangan nyo munang mag-observe, okay, or mag-set up doon sa lugar ng mayroong pagtatrabaho. Diba, nabanggit natin, kailangan maging familiar kayo. Nabanggit natin sa last lectures natin na kailangan malaman nyo yung kada part ng process na inyong pinag-aaralan. Okay, kailangan nyo muna mag-observe syempre para ma-properly define ninyo yung mga work elements doon sa pinag-aaralan ninyong process or job. O number 2, define clear beginning. O, dapat alam nyo kung saang part lang ng process. Okay? Yung kayo mag-i-start. Okay? Then, saan kayo mag-i-stop. Hindi, ibig sabihin ng class, hindi nyo pag-aaralan yung buong, pwedeng hindi nyo pag-aaralan yung buong process. So, yung part lang ng process na yun na problematic. Okay? Problematic. O yung pwedeng meron kayong ma-improve. Kailangan lang ma-define ninyo you should define clearly yung
beginning and end point ng process na yun na pag-aaralan nyo. Okay? Through what? Siyempre, through work elements. Okay? Work elements. Okay? So, dito, sinabi na, may example nga, yung paggawa daw ng pen. Okay? So, pwedeng yung end niyan is yung pag nilapag yung pen. Okay? O kaya yung end niyan is pag nilagyan na ng takip. So, kailangan ma-properly define nyo through work elements. Beginning and end nung part ng process na inyong pinag-aaralan. Next, step 3. Ayan na, binanggit ko rin kanina, kailangan ma-breakdown ninyo into clear steps. So, yan na yung sa work elements. Okay, ma-define each step or each element of the process properly. Okay, or sufficiently. Para alam ninyo kung kailan nyo pipindutin ito. Yung lap. Okay, lap button doon sa inyong mga timing device. So, sa timing device, siyempre, cellphone lang naman gagamitin nyo. Okay? And then, next, kailangan nyo nang i-record yung mga definition or yung description ng kada work elements. So, yung kanina, di ba? Meron dun ganito. So, dito lalagay nyo yung number. Halimbawa, work element number 1. Okay? 2, 3. Then, dito sa may, baba, yan yung kanyang pinaka-description. Pick up, cup, and button. Okay? Yan na yung pinaka-description ng mga work elements. Okay? So, siyempre, mag-start ka from left to right. So, yan ay patungkol dun sa paggawa ng pen. Yan kasi example dito, no? Next. Step 5, gather a timing device. So, ito, nasa cellphone lang naman ito, no? Yung inyong pencil, clipboard, anything na matigas, pwede namang pagpatungan na lang. Okay? Kung wala kayong clipboard, kailangan nyo nang pumunta doon sa area na kung saan kayo mag-observe. So, dapat pumesto kayo doon sa lugar, doon sa work kung saan ma-observe nyo yung kabuuang pagtatrabaho o kabuuang part ng process na gusto nyo pag-aralan. Now, dito na sa gather data, no? So, dito, mostly in seconds, no? Yung pagre-record. Pwede rin naman minutes. Okay? So, seconds or minutes lang yan. Next, step 1, i-observe na yung assembly or yung pagtatrabaho hanggang yung operator, okay, ay ma-reach niya na yung simula at katapusan ng kanyang pagtatrabaho or yung pinaka-process na kanyang ginagawa. Okay? So, anong gagawin nyo habang nag-o-observe? Ayan, nakiklik nyo kasi doon yung lap. Nabanggit nga kanina, no? Pag nag-start, i-click nyo yung lap. Pag nag-stop, i-click nyo ulit yung lap. Okay? From start to finish. So, kailangan ninyong i-record yung rating. So, paano nyo ma-record to? Itong R. Kasi yung R na yan, class, yan yung rating. Okay? So, yung rating na yan, kailangan ninyong ma-determine. So, sabi dito, kapag 100, ibig sabihin, yung operator na yon is nagtatrabaho siya at a standard pace. Halimbawa, tanungin nyo yung manager. Sabihin nyo, normal lang po ba yung ganung speed ng operator dito sa element number 1? Pag sinabi niyang normal, di 100 yon. Ngayon, pag sinabi niyang mabagal, di below 100. Okay, pag sinabi niyang mabilis, siyempre mas mataas sa 100. Tulad nito, 110. Ibig sabihin, mas mabilis siya kumpara dun sa normal na pagtatrabaho. So, ibig sabihin, i-observe nyo muna paggalaw ng operator sa kada work element. Hindi muna kayo magta-time. Okay? Kasi nga, kailangan nyo muna ma-determine yung rating. Kung nasa standard pace ba siya, or speed, or below the standard, or higher than the standard. Okay? Pag on standard, or in the standard level, 100. Pag below, syempre below 100. Pag above, mabilis is above 100. Okay? So, step 3. Ayan. So, titingnan nyo na lang yung recall function. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, para ma-record itong W,
kailangan continuous yung inyong pagre-record. So, i-recall nyo na lang doon sa pinaka timing device nyo or stopwatch, yung mga timestamp na yan. So, for example, itong stopwatch dito, no? Sa Android, may mga ano naman is built-in na stopwatch. Halimbawa, ito, nagsimula siyang gumalaw doon sa part ng trabaho na pag-aaralan nyo. So, click nyo lang yan, no? Tapos, halimbawa lang, natapos siya doon sa part ng process na pag-aaralan nyo, pipindutin nyo lang ito. Okay? Yung lap. Okay? So, halimbawa, nakatapos siya ulit. So, pindot lang kayo. So, pindot lang kayo dyan ng pindot ng lap. Okay? Tapos, itong mga na-record mo dito, yan na yung pinaka timestamp na ilalagay nyo doon sa W. Okay? Yan. Ito yung ilalagay nyo dito sa W. So, dire-diretso halimbawa, mula 0.8, naging 1.9, naging 2.2. So, dire-diretso yun. Okay? Hanggang matapos dun sa pinaka-last element. Sa susunod, siyempre, pangalawang cycle or pangalawang trial, gano'n naman. Dire-diretso rin yun. Okay? So, dapat pataas. Kasi nga, dire-diretso. So, sabihin, saan na kayo magre-record? Okay? Dito sa sheet, time study sheet. Pagkatapos yung matapos na magkaroon ng mga timestamp doon sa inyong stopwatch. Okay? Kumbaga kukopihin nyo na lang. Pwedeng i-screenshot nyo, o pagka-screenshot, reset, o next cycle na naman. Screenshot, reset, next cycle. Okay? Para isa na lang yung pagre-record. Okay? O, next step, task 3, analyze. So, dito, may mga may mga kailangan tayong compute. Okay? So, ito na nga yung OT or yung observed time na ito. Pero dito class, sa task 3, analyze, binanggit din na yung part ng form na time check, foreign elements, and rating checks ay hindi naman ginagamit or laging nagagamit. Okay? So, kailan lang ba sila ginagamit? So, tingnan muna natin dito sa taas So, ginagamit lang to class, halimbawa, foreign elements. Ano nga ulit yung description ng foreign elements? Yung part nung, halimbawa, may nangyari doon sa pagtatrabaho na hindi naman talaga part ng pagtatrabaho na iyon. O, for example, biglang pinatawag siya nung may-ari, o hindi naman part ng pagtatrabaho niya yung bigla siyang pinatawag, di ba? So, pwede nyo ilagay yan dito. Okay? Ibig sabihin, pwede nyo i-record kung nakailang beses yun nagkaroon ng occurrence ng foreign element. Okay? So, ayan meron ka dito W1, W2. Ibig sabihin, halimbawa, na-record mo yun, yung kung gano'ng katagal siyang tinawag, o pwede mong ilagay dyan, kung gano'n siya katagal. Tapos, yung, yung average nyo lang dito, observed time. Okay? So, sumunod. So, kadalasan kasi class, hindi naman to sinasama. Kasi nga, iniiwasan naman yung mga foreign elements sa pagtatrabaho. Dapat kung ano lang yung part nung trabaho, yun lang yung ginagawa nila. Okay, dapat hindi distracted yung worker na ating pinag-aaralan. Kaya kadalasan, hindi ito ginagamit. Okay? Next naman, yung rating check naman. O sa rating check, tandaan nyo yung synthetic rating doon sa ating isang lecture. So, yan, pwede nyo gawin dito yan. Okay? So, dito sa synthetic time na yan, kung tawagin, is i-divide lang yan doon sa observed time. Okay? Ibig sabihin ng observed time, yung kabuuang oras ng kanyang pagtatrabaho. So, kunin lang yung percentage. Halimbawa, yung synthetic time. Okay? Yung kina-consider dun sa synthetic rating, di ba? Halimbawa, naka 53 minutes. Okay? Sa synthetic time. Tapos, sa observed time niya, halimbawa, naka 75. So, di-divide lang yan para makuha dito yung percentage. Okay, so rating check kung tawagin. Ibig sabihin, kung saan nakabase, 'di ba? Kung saan nakabase. Halimbawa, pwede rin kasi hindi nakabase sa time Although dito time nakalagay, no. Pero pwede rin hindi nakabase sa time. Halimbawa, nakagawa siya ng 80. Okay, 80 pieces na product. Tapos ang standard na nagagawa is 110. So, di-divide nyo lang yan. So, nakadepende doon sa rating check kung ano yung natin yung unit na ating kino-consider. Time ba siya or number of products. So, depende doon, no, sa company. Pero sabi ko nga, hindi yan kadalasan ginagamit dahil nga
dito pa lang, no, malalaman mo na agad yung rating. Ayan, sa R dito. Ay, ma-observe mo na. So, kung kailangan lang i-check, okay, pwede dito gamitin yung rating check. Sumunod, yung time check, hindi rin yung kadalasang ginagamit. Okay? So, finishing time, starting time, kasi nandito na rin naman yun eh. Okay? Makikita mo na kung anong oras siya nagtrabaho, tsaka hindi. Okay? Kalimitan naman, finishing time, gaano ba siya katagal, ano yung pinaka-time na natapos siya sa pagtatrabaho niya. Okay, so kanina yun, 8 to 5 lang yun eh. Okay, 5 p.m. Starting time, 8 p.m. or 8 a.m. Okay, gaano siya katagal nagtrabaho, 8 hours. Okay, ano tong tips? Time estimated before start. Ibig sabihin, baka bago siya magtrabaho, naka ano pa siya, 30 minutes. Okay, 30 minutes. Ano itong tip? Time estimated after finishing. Halimbawa, pagkatapos siya matapos magtrabaho, naglinis pa siya, no, ng 20 minutes. So, ganun lang yung class. So, kalimitan nga, hindi ginagamit to kasi nga, alam na yun, kung baga given na yun dun sa company. Total check time. Ano yung total check time? Time, yan yung si-set up muna ng mga machine kung okay ba sila, okay bago gamitin. Total check time. Effective time, yan na yung yung gumagawa sila dun sa kanilang work kung saan nako-convert yung materials, okay, or resources into product. Ineffective time, yan na yung may mga delays or hindi nakakaambag dun sa pagko-convert ng mga resources into product. Okay, tapos ito total lang natin dito yan sa total recorded time. Okay, sa pa-plus lang natin yan tatlo. So, in-explain ko lang na, although sabi ko nga hindi naman yan gagamitin. Okay, kung kailangan lang dun sa work. So, kung pinapapilapan lang sa inyo ng manager, pwede nyo papapilapan or pilapan. O, unaccounted time. Ibig sabihin nito, kung meron ba kayong hindi na-account na time, yung halimbawa, nag-break time kayo, tapos nagtatrabaho pa pala yung worker, o, pwede nyo ilagay yan kung malalaman niyo. Then, recording error. So, paano makikita yung recording error? So, kunin nyo lang yung percentage nung unaccounted time dito sa total recorded time. Okay, para makuha yung recording error. So, yung class yung tatlo na yun, no? So, binaligan lang natin. Yan, task 3. So, dito sa step 1, sa task 3, sabi dito, kukumpitin natin yung observed time. So, paano siya gagawin? So, makuha siya sa pamagitan ng ano sinabi dito? Pagmaminusin. Okay? Subtract the time under W column. Okay, so itong mga nasa W's, pagmaminusin nyo, no? Bawa, sa una, syempre una yan eh, kung ano yung W, yun din yung OT. Okay? Sumunod, diyan ka na kayo magmaminus. Okay, ibig sabihin na 1.9 minus, ano yung W? 0.8. Okay? So, ganun kayo naging 1.1. Sunod, 3.7 minus 2.9, 0.8. Okay, ganun yung ginagawa dyan. So, pinagmaminus lang yung mga W's para makuha yung OT or yung observed time. The next, step 2. Sa step 2, kukunin naman natin yung NT. Ano yung NT? Normal time. Okay, so may formula siya ito, no? So, yung observed time, okay, multiply lang natin dun sa rating. Okay, may R naman yan yung rating over 100. Okay, kasi yung rating lagi yan naka percentage. Yan, para makuha yung normal time. So, ang ginawa dito sa una, bakit 0.8 yan? So, observed time yan ay yan yung 0.8. Okay, 0.8 times yung rating niya na 100 over 100. Kaya yan naging 0.8. Okay, ganyan. Yan lang yung formula niya ng normal time. Next, step 3. So, yan yung sa allowance. Diba last time na-discuss din natin yan yung mga allowance na yan. Personal, basic, variable, special. Kasi total lang natin. So, tatanungin nyo lang or observe nyo lang dun sa company. Pwede rin tanong nyo nga lang sa manager kung nagbibigay ba sila ng working allowance sa mga workers nila. Okay? Ngayon, pag hindi sila nagbigay, sabi dito, pwede nyo daw gamitin to na allowance. Normally, 9%. Okay, from International Labor Organization.
Next, step 4. Step 4 naman, doon na sa summary. Okay? So, total lang ninyo yung per column na ilalagay nyo dito sa summary. Halimbawa, yung first column, ano yung total? Ayan, total observed time, second, third. Yung mga elements, total nyo lang dyan, mga observed time nila. Then next, ito namang total normal time. So, total nyo lang rin per column or per work elements yung kanilang mga normal time. Then, so dito makikita na natin yung yung rating. So, paano? Dinidivide down, kailangan lang natin i-divide yung normal time, okay, doon sa total observed time. So, halimbawa dito, 1.93 divided by 1.9. 0.6 divided by 0.6. Okay? So, ganun yung gagawin. Tapos, ano siya, no? Kailangan dito kasi, times mo pa sa 100. Times 100. Kasi 1.5 over 1.5 is 1. Times 100, kaya yun, 100. Okay? Then next, step 7. So, dito, ayan, kung ilan yung yung cycles, no? Ito yung number of observations. Yan, kung dalawang beses lang na nakapag-observe, yan, dalawa yan. Kung ilan yung nandito no, sa taas. Yung cycles. Ayan, kung ito yun, no? Kung ilan yung na-observe ninyo na cycle, yun yung ilalagay doon. Okay? Next, yung step 8. I-divide yung normal time. So, ito yung normal time. I-divide yung normal time over the number of occurrences or yung number of cycle. So, dito itong di-divide lang itong dalawa na. Para makuha naman yung average normal time. So, ito yun, average normal time. Kasi may formula naman. So, very detailed dito. Kahit nga basahin nyo ito, masusundan ninyo. Then, sumunod yung standard time kada work element. May formula yan, standard time. Although, dun sa ating lecture, pag mga worded problems, mayroon yan dalawang, diba? Formula sa standard time. Okay? So, dito, isa lang yung ginamit. Okay, itong formula ito, yung kadalasan na ginagamit na formula. So, normal time. So, saan yung normal time? Ito. Average normal time. So, dito tayo magbabase sa average, siyempre. Yan, average normal time times, yan, may constant lagi dyan na 1, ito, constant lagi na 1, plus, ano yung percent ng allowance? Nilagay naman dyan, na 9. Dito, pwedeng, magbago-bago. Halimbawa, yung, element 3, mahirap siya. So, pwedeng hindi na 9. Okay, depende nga dun sa paglalaan ng allowance ng company. Doon sa part ng pagtatrabaho. Okay, so dito, pare-pareho lang naman na 9. So, plus 9. Lagi yan over 100 kasi nga percentage eh. Okay, kaya nakuha yan na 0.8175 kay first element. Okay, so yan, may formula naman na kayo susundin. Then, step 10, isasum lang lahat nung nasa standard time na row. Okay, para makuha ito. Okay, summation lang ng lahat ng iyan. Okay. Ayan standard time for all the elements. Para malaman natin kung ano yung standard time doon sa part ng process natin pinag-aaralan or part ng trabaho natin pinag-aaralan. Glossary, yung mga definition lang naman yan. Troubleshooting. Sabi dito, ito yung mga problems, paano yung solution nila. The assembly consists of more than 6 steps or elements. Anong gagawin? Use a second form. Ibig sabihin, pwedeng page 1 of 2, page 2 of 2. Okay? Then, ano pa sinabi dito? Ayan, pareho lang naman daw yung process ng pag-analyze kahit more than 1 page. Next, a step occurs more than once during each assembly. Paano nga naman pag naulit yung step na yon? Make this step a separate step for each time it occurs. Ayan. Ibig sabihin, pwede natin combine yung components 1 and combine natin yung components 2. Kung may nauulit na step, pwede daw natin silang i-combine na lang. Okay? Kasi pareho lang naman yung kanilang paraan ng paggawa ng step na iyon. Okay? Pwede daw natin i-combine sila doon sa pinaka-average. The next step occurs too quickly.
to accurately time. So, napakabilis. Combine this step with preceding or following step. Ayan, pwede natin i-combine yung mga work elements pag sobrang bilis na ginagawa. Okay? So, yun lang. So, ito nga pala mula kay Kyle Stanshine. So, siya yung gumawa nitong improve na work study form. Okay, kung may tanong kayo dito sa form na ito, paano gagamitin, so okay, mahihiyang magtanong sa akin. Okay, so thank you. God bless.